Sa unang anibersaryo ng Road Wanderers ay muli nating pupuntahan ang isang nakatagong campsite ng Sitio Baan at dadaanan natin ang scenic road ng San Jose o mas kilala sa tawag na Tarlac Zambales Road. Good morning mga katres and welcome back sa aking channel. Babalikan natin ang campsite kung saan nagsimula at nabuo ang aming mga pangarap bilang mga content creator at sariwain na masasayang paglalakbay sa loob ng isang taon. Dito na ulit tayo mga katres. Dito na tayo agad ba? Aliwo boy! Napakaangas mga katres. Kaya tara, samahan nyo kami mga katres magbalik tanaw sa mga nakalipas na buwan at makisaya sa unang anibersaryo ng Road Wanderers. Hi guys, this is Bernie of Lumibaw. This is Geraldo Lapachero. Sonin TV, Rest the Vlogger, And we are Road Wanderers! Yes! Good morning mga katres and welcome back sa aking channel. Yung content natin ngayon is special dahil first anniversary ng Road Wanderers mga katres. And 1 year na din kami sa vlogging industry. Kami tatlo ni Sonen and Geraldo Lapachero. So pupunta tayo ngayon sa Tarlac para mag-overnight camping. Doon tayo magse-celebrate ang anniversary. Kung nasubaybayan nyo mga katras yung pagbablog namin, napanood nyo na tong RDC na first camping namin. So nandito na tayo ngayon sa may Bulacan. Ano bang part ng Bulacan to? Hindi ako sure mga katras ha. Balagtas, ayan, Balagtas, Bulacan na. It's already 12. Nag-take off kami ng Manila 11. Medyo na late na kami. Ito yung unang gala namin na ganitong oras aalis. Dahil malapit lang naman yung pupuntahan natin. So first stopover natin mga katres dun sa San Luis kila Charles, dun sa bahay nila kasi dun naman tayo mamamalengke. Then papanik na tayo ng RDC. Mahirap kasi mamalengke dun sa may Sitio Bag dahil konti lang kasi tindahan sa taas. Kung napanood nyo yung first vlog namin dun sa RDC, kaya dito na kami mamamalengke sa San Luis. Kasi dito na rin kami magla-lunch dahil anong oras na, alas 12 na. Dito na kami nag-take off. Sobrang traffic mga katres dun sa Valenzuela. Ayan, Bulacan. Ayan, dito pa rin Bulacan eh. Part ng Bulacan, sobrang traffic. Alanganin kasi yung oras natin. Ang maganda lang mga katres, biniyahan tayo ng magandang panahon. Tag-ulan na ngayon eh. Pero ayun oh, napaka-smooth ang biyahe natin. Nasa likod lang natin sila Sonen TV, Geraldo Lapachero at Charles dahil naipit sila sa traffic. Dahil sa may ginagawa ang kalsada dyan sa may part ng Bulacan na yan, na one way lang siya. Pero yung mga katres, sumabot tayo ng 1 taon sa pag-vlog. Pero syempre dahil sa inyo yan mga katres, dahil sa pag-suporta nyo at pag-subaybay pa rin kay Tres the Vlogger. Kaya hanggang ngayon nagko-continue pa rin tayo sa pag-vlog. Kasi kung hindi talaga mga katres, stop na tayo kasi may mga times na nakakaramdam tayo ng pagod. Ito na yung sinasabi ng mga veteranong vlogger. Andiyan dyan na yung mapapagod ka na kasi sa sobrang layo na ng mga pinupuntahan natin, di ba? May mga maliliit na viewers, sobrang bagal na panik ng subscribers, followers. Nakaka-drain talaga siya kung titignan mo mga katres. Pero kung i-enjoy nyo yung bawat lugar na pinupuntahan nyo, enjoyin nyo lang lahat talaga ng ginagawa nyo sa pagbablog. Mahalin nyo. Kasi kung hindi mga katres, talagang madidrain talaga kayo. Susuko talaga kayo sa unang stage pa lang. Sa unang yes mga katres, mahirap talaga ang pag-vlog. Yung akala mo lahat ng kaibigan mo susuporto sa'yo, manonood, hindi. Kailangan mo mapakita sa kanila yung vision mo, purpose mo kung ba't ka nagpa-vlog mga katres. Andito na tayo sa stage na yon, paunti-unti mga katres. Tapos mga katres, sa pagpa-vlog natin, dumadami din yung mga kaibigan natin, di ba? Makakita ka ng mga scenic view, napaka astig na mga kalsada. Bangkingan, 2 hours pa bangkingan. Ano pa ba? 2 hours na lahar. At ang pinagdaanan natin ni Koroy. Kasama kayo, maraming salamat mga katres. Wala pa rin sila, naipit sila dun sa dulo mga katres. Tayo nasa unan ngayon. So, huwag ka sana ulan.
Tansya ko mga katres, makakarating na tayo sa RTC mga 3 or 4. Medyo late na pero all goods na yon para mag-setup ng tent, mag-setup ng mga gamit natin sa pagka-camping. Hindi masyadong mainit dahil open area mga katres. Sa mga bago, open area yung RDC camp, pero solid yun, napaka solid mag-camp dun mga katres. Kung gusto mo ng tahimik na campsite sa Tarlac, ayan, RDC, ayan, highly recommended ko yan mga katres. Galing kay Tres the Vlogger yan ha. Highly recommended yan, napaka solid dun. Yan lang, walang wet market, kaya pagpapanik kayo dun, siguraduhin nyo na kompleto na. May tindahan dun, tubig, yelo, ino-order pa nila. So maganda kung may cooler kayo, makabili na kayo ng mga yelo. Wala pa rin sila, naipit sila ng todo. Grabe kasi yung traffic mga katres. Tapos may mga saradong kalsada pa tulad yan. Ayan, 2 lane lang, diba? Tapos may mga nakaparada pa sa gilid. Grabe. Minto muna tayo dito sa gilid mga katres kasi liliko na tayo dito. Ang layo nila sa atin mga katres. Sobra kasi yung traffic. Solid. Ito natin sila dito. Sabay-sabay tayo lumiko. Ito dito na yung arko. 2 minutes arko na. Mas Bulacan na tayo mga katres. Alas Bulacan. Pampanga boundary. Sila kayo tricycle sa ano, tricycle. Napagod. Ito na tayo mga katres sa hacienda ni Charles, ang pinakamalaking hacienda dito sa Santa Luis. Okay, Santa Luis ba? Tama ba? San Luis, yun. Ayan. So yun mga katres, after 1 hour ata yun, dito na tayo sa Hacienda Lumibaw. Hindi na, pero meron dito. Ganito ka mo. Ninakaw ko nga. We're back mga katres, nakapamalengke na kami. Yun nga lang wala kami na binisda dahil tanghali na. So magbabakasakali na lang kami dun sa campsite, baka meron. And nakabili naman kami na pang sinigang namin. Dadagdagan na lang natin ng ibang ulam kung sakaling walang mabila ng isda dun sa taas. So tara mga katres, may energy na ulit tayo. Punta na tayo ng campsite at baka abutan pa tayo ng dilim sa kalsada. So let's go! Malayo pa tayo, pre. Malayo pa tayo, pre. Oo, saan ka dadaan? Dumiretso. Diretso ka lang. Diretso ka lang, nilaloko lang kami, man.
Kaliwa, tsaka kaliwa. Oo. Kaliwa, kaliwa. Alam ni Gerald yan. Konting tiis na lang mga katros, makapagpahinga na tayo. Ay, dami namin stopover din kasi kanina mga katros. Kaya ganun yung oras ng dating namin sa RTC. Diba, dumaalis tayo ng Manila 10:30, mga ganun something. Kasi anong oras na ano lang to Tarlac lang to pero inabot na tayo ng mga magsa 7 hours. Maggagabi na, tapos ano yun, ang dilim ng part na yun mga katres. Magsa-set up kami ng ano, uulan. Wag sana 26 minutes na lang. Sarap talaga magmotor. Lamig. Grabe mga katres, ang dilim doon sa part na yun, no? Dilim. Mabuhangin ha. Oy, buhangin. Taas. Ganda mga katros, oh. Woo! Uy, taas. Pwede tayo mga katres. Yeah. Wala na, bumigay na, bawas. Ayun o, grabe yung daan o. Angas. Sarap o. Ganda lang kalsada. Nakakamiss. Kaya ahon na naman, ahon. Belo. Wala na. Hindi na kailangan. Bawas. Tapos sinabol ko pa ng aso, no? Atay! Mga katres, dun pa tayo. Ay! Taas! 5 minutes na lang dito, pero parang ayun o! Grabe, taas! Ay! Sabi sa'yo eh! Taas, no? Taon! Ayun yung sikat na view deck dito sa ano, mga katres, sa Sitio Bahagen. Yan kung nakikita nyo na yan, view deck yan. Yan, yung mga vlogger na nakikita nyo na, oh yan. Yan. Hindi. Sitio Bahagen. Uy, ganda boy. Angas oh. Shit. Ang dilim eh, no? Shit, ang dami. Dami boy. Dami ngayon. Ito si Gerald oh. Ito gago. Ito. Mga katas, dito na tayo. Halos wala pa rin siyang pinagbago.
solid pa rin siya, napakatahimik. Wala, tayo na naman mga katres, magka-camping. Solid dito mga katres. Mamaya tatanong natin yung price list nila. Solid mag-camping dito. Opyo, 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 opyo. Okay, touchdown tayo mga katres. Woo! Parang pa ganun siya. Dito isa mataas, tapos pababa na dito. Doon yung pin. Tapos sa tibayan natin nandito. Tibayan ang loob. Oh, Moran. Para mo-testing yung hangin. Oh, Iran, kita mo. So yun mga katres. After 2 hours na pagsisetup. Ayan. Okay na kami. Ayan, medyo madilim na. Wala itong ano. Kasi anong oras na kami dumating dito. Sila Sonin, tsaka si Gerald nagluluto na, tsaka si Charles. Ayan. Sabi niya sa chat, Hey. So maghanap po na tayo ng, ng kahoy para dun sa bonfire natin mga katres. Ayan. Nakasetup tayo. Hanap tayo habang nagluluto sila para ma-size yung peso natin. Sana may mahanap tayo mga kahoy dahil ang dilim na. Sarap. Puta nakakagat, boy. Lambot ah. Siyempre. Parang pinasure cooker ah. Siyempre. Sa anong TV yan? Parang di luto yung maling ah. Maling na lang. Gusto ba? Tangin. Ang lalakas ng toyo, no? Nakukwentap sa mga apo mo. Nung araw? Nung araw? Ito po eh. Yung ginagawa ko. Good morning mga ka-guys. Yeah. Maaga kami nagising ngayon dahil kailangan nating umuwi ng maaga dahil may lakad si Cha. Oh, siguro mga 7 kagayak na kami. Mga 5:30. Ayan, magluluto na kami. Time check tayo. 5:06. Ayan. Ay. Sabi, parang bitin sa tulog na. Pero okay lang. Ano oras kami natulog kagabi? Mga 12. Kaya mga 5 hours lang yung tulog namin. Pero okay lang. Dahil at least may enough na tulog kami ngayon. Kasi yun nga, kailangan natin umuwi ng maaga. Kahit hindi natin, no? Ay, lagyan nyo muna yung tumbler niya. Mahugas na ito. So tara, mag-prepare na tayo na breakfast para makakain at tuloy-tuloy na tayo. Let's go. On the road
been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. Ito talaga maganda sa probinsya mga katres, no? Or yung pagka-camping natin, no? Mga na-experience natin sa pagka-camp. Yan. Yan lang yung maririnig mo sa umaga. Yung huni ng ibon. Napakatahimik na. Napakasarap talaga sa probinsya. Ito madalas hinahanap ng mga ibang stress na sa Manila, no? Kakatrabaho. Itong ganitong paano ba masasabi? Ganitong katahimikan. Tapos ganitong view pa makikita mo. No? Napakasarap. Ganda na sunrise dun sa part na yun. Hindi pa kita yung araw. Di pa masyadong mataas mga katres. Ganyan siya. Ganyan siya. Ganito kalaki yung RDC mga katres. So marami kang pagte-tent pitching area dito sa sa lugar na ito. So ang tent pitching nila is 200 no mga katres, day or overnight. Then ang entrance fee nila sa overnight is 150. Tapos 100. Tapos day tour is 50 pesos. Tapos may ano sila dito, cafe. Mamaya tatalong natin itong mga kubo na to kung magkano yung price nila. Ayan. Ito may mga kubo. Hindi namin na itanong. Nagpe-prepare lang kami. Tapos magpapack up na rin kami para tuloy-tuloy tayong makabachi. So let's go. I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms, the place I call my home. I was looking to belong when I already found my home. You know? Sarap! So, ano yung ang chef ng grupo. Sabi tayo. Sarap! Sarap magkape! Game 5, 4, 3, 2, 1. Hey! Ano? Papa, last na. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Diba naka-gear up na. Halik na tayo. Kanino pala na nakabos yung ano ko. Yeah. Okay na? Okay na. Wala na nakalimutan ha. Let's go. Bye-bye RDC. Thank you. Sa loob ng isang taon ng aking paglalakbay, ay maraming bagay ako natutunan. Mga kaalaman at karanasan na nagsilbing gabay sa aking patuloy na paglago bilang isang content creator. Pero iisa lang ang aking tinatandaan. Na sa bawat biyahe na ating ginagawa,
ay may mga pagkakataon talaga na susubok sa ating mga plano kahit gaano mo pa yan paghandaan. Sa kabila ng mga hamong ito, ang mahalaga ay maging handa at manatiling positibo sa lahat ng oras. Dahil ang mga karanasang ito ay nagiging kwento ng ating paglalakbay at nagbibigay ng dagdag na kulay sa ating mga istorya. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta mga katres at samahan niyo ako at ang buong Team Road Wonders sa mga susunod na yugto ng aming paglalakbay. O so paano mga katres? Hanggang dito na lang. Ride safe sa ating lahat and peace out!